Welcome back sa ating channel. Trending at usap-usapan ngayon ang pahayag ni Vice President Inday Sara Duterte patungkol sa kanyang confidential funds. Para wala na daw gulo, ay hindi na nito itutuloy ang paglikom ng kanyang confidential funds na kamakailan na naipasa na sa Kamara. Marami sa mga taga-suporta ni Vice President Inday ang humanga sa naging desisyon nito. Samantala, di naman maiwasang mapansin ng mga netizens, partikular ang mga DDS, sa hindi pagbanggit ng pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa naging speech ni PBBM nang humarap ito sa Tacloban upang gunitain ang anibersaryo ng Yolanda Super Typhoon. Kahit pa ang kapatid niyang si Amy Marcos ay hindi rin nabanggit. Kaya naman, parang mga Romualdez lamang ang ibinida ng Pangulo. Panoorin ang full video at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po. So itong gobyerno ni Kuting, papunta na to sa Kumunoy. Ako ang ko dito, ang prediction ko, hindi na to magtatagal. Romualdez ay majority floor leader. Hindi pa siya speaker noon at nandito kami. Ako naiwan dito, senador ako noon, naiwan ako dito sa Tacloban. Doon ako nakakamping doon sa bahay ni Congressman Martin. At siya naman, sinabi ko sa kanya na nagpapaiwan ka dyan sa Maynila para lahat, yung pangangailangan namin dito sa Tacloban. Okay, sabi niya, magpaiwan ka dyan sa Maynila. Sabi ni Kuting, para naman ang lahat ng pangangailangan namin dito sa Tacloban, lahat pangangailangan dito hanggang guluan, hanggang lahat ng summer, lalong-lalo na pag-release ng emergency funds sa kanyang pinapasa at yun naman ang kanyang nilalakad. Kaya't na-release tayo kaagad. 130 billion na binigay. Iyon ang unang pumasok na pondo. Tapos nandyan po yung ating mga tumutulong na It's all, hindi mo man lang binanggit yung kapatid mo. Di ba? Bongbong Marcos Jr., hindi mo man lang binanggit ang kapatid mong si Senator Amy diyan sa Yolanda, sakuna na yan, kung saan very visible yung kapatid mo. Di ba? Traidor ka talaga. Dito mo makikita na etong si Marcos Jr. ay talagang sinapian na ng Romualdez at saka ng Araneta. Well, Romualdez talaga siya, di ba? So ngayon, makararamdaman natin na talagang meron talaga silang naluto na plano na si Martin ay talagang i-push ngayon. At syempre, dahil na-imbiyer na si Manang nyo, na-imbiyer na si Senator Amy, mga hitad. Tignan natin ang sabi ni si Daryl Yap, meron pang mayroon pang post. Pero bago ang lahat, 'di ba sinimulan nila sa pag-demote kay Gloria at totally pagtanggal as deputy speaker. So, yung galawan nila, mga kababayan, yung galawan nitong mga ni Kuting, ni Lisa at ni Tambaluslos, yung trio na yun, yung tatlong salot sa bayan at marami pang iba, yun yung galawan nila ay talagang i-push na ang 2028 election. Kasi napakawalang utang na loob at walang unity. Dahil yung mga taong pinangakuan, especially mga Pilipino, at yung mga kaalyado nila, okay, like si Inday Sara, at yan sila Gloria, di ba? Yan ay unit team nga eh, 'di ba? Nag-usap-usap yung mga yan kung ano yung magandang agenda, pag sila ay nanalo. Pero iniwan sa ere at maliban sa iniwan sa ere ay what? Binabastos, sinisira pa at talagang gustong ngayon pa lang ay sirain na ang kampo ni Sara Duterte. Alright? Dahil sabi ko naman sa inyo, ang nag-push niyan, ng mga ganyang galawan, ang author niyan ay si Lisa Smugs, mga palangga. Ngayon, ano pa yung mga ginagawa? Nilista ko dito at nang hindi tayo nagkakalituhan. Ay, nako. Nung time na si Romualdez Tambaluslos ay
Actually, hindi naman talaga siya popular at hindi naman siya kilala ng taong bayan na gumagawa ng tama, 'di ba? Laging nakabuntot kay Inday Sara 'yan nung time na and even na panahon ni GMA, 'di ba? Oh, as speaker at nung during the campaign lagi siyang nakadikit kay Inday Sara para what? Para mag-kiss ass, para magsipsip. So ngayon na nakuha na nila yung power, ngayon gusto na nilang babuyin yung mga taong supposedly ay kakampi nila. Ito tayo mga palangga. Anong drama ni Senator Amy today? Tignan natin. So, yes, tignan natin yung drama ni Senator Amy. Nakakatuwa kasi kahit papaano, 20 hours ago, actually busy ako kanina nung nabasa ko to, na naglitanya naman ito si Senator Amy tungkol nga doon sa naganap, okay? Totoong naganap, 'di ba? Sa Yolanda. Right? Totoong nangyari na siya ay gumawa ng tulong doon at dito pinagtanggol din niya si Pangulong Duterte. Basahin natin ang mga eksena ni Senator Amy. Right? That was November 8. Noong 2015, ako ang una at kaisa-isang... Oh, by the way, prior to that, sa kanyang statement, may binanggit siya na wag gamitin. Ano ba yan? Okay, sabi niya parang wag naman sanang gamitin ang mga Yolanda victims sa interes o sa ambisyon. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Ito. Official. May sinabi ba siya dito? Basta may sinabi Senator Amy na parang wag gamitin. Okay? Wag gamitin ang issue sa Yolanda o yung mga biktima. Alright, yung makita. Ito na. 20 hours ago, sabi ni Senator Amy, 2015, ako ang una at kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Pangulong Duterte. Ito maganda sinabi niya. Nakikita ko sa kanya ang aking ama, matapat, kaibigan, matapat sa bayan. So, ito yung way of ni Senator Amy na dahil nga sa yung ginagawa ni Tambaloslos at ni Liza at ni Coting na gustong talagang idiin ang dating presidente, kasuhan, 'di ba? Dahil na-threatened sila dun sa sinabi ni Pangulong Duterte na dapat ay i-audit nila yung kanilang mga ginastos diyan o yung mga pera ng bayan diyan sa Congress. At sabi ni Pangulong Duterte, hangga't hindi pinapakita yung detailed na audit ay huwag kayong magbayad, taong bayan. So doon sila na-threatened na wala namang masama sa sinabi nung lolo natin, 'di ba? Ni Pangulong Duterte. So, ito yung restback or ito yung usok ni Senator Amy. Sabi niya, iyan ang iniwang legasiya sa akin ng aking ama. Ang makatotohanang pagkakaisang hindi bula lamang ang bibig. Pagkakaisang nangangahulugan ng pagiging isa. By the way, si Senator Amy ang nag-coin ng unit team. Alam niyo naman yan, 'di ba? Hindi si Coting, hindi si Liza, hindi si Tampaloslos. 'Di ba? Siya ang may niyan. Okay, siya ang brainchild niyan. Sapagkat kung ang isang Marcos ay loyalista sa paninindigan at pakikipagkaibigan, loyalista kami sa kapakanan ng bayan. Alright, sabi niya, kahit tayo, I think you're referring to yourself lang, attorney, Senator Amy. Okay? Ang kapatid mo wala na eh. Binaboy na tayo eh. Binaboy ka na nga eh bilang kapatid niya.